Alright mga amigos, ngayon pa nga lamang po pinag-uusapan na kung sino kaya ang susunod na makakalaban ni newly crowned WBC World Lightweight Champion William El Camarón Cepeda. Mula kasi ng talunin ni Cepeda ang boksingero nagpahirap kay Gervonta Tank Davis na si Lamont Roach Jr. Maraming mabibigat na pangalan ngayon ang interesadong labanan si Cepeda. At bukas naman ng pintuan ni Cepeda sa mga ito. Pero layunin din ni Cepeda na maging undisputed champion kaya gusto rin niya makipag-unification sa ibang champion. Pero bago isipin ni Cepeda ang paikipag-unification sa iba pang kampiyon, mayroon siyang isang problema na kailangan masolusyonan. At yun nga po yung paikipagtao sa knockout artist ng Cuba na si Javier 1 Billion Herrera. May kartadang 18-0 with 16 knockouts. Siya po ay hawak ng Queensberry Promotions. Matatandaan na bago pa man maglaban sina Roach at Cepeda, sinabi na po ng WBC na kung sino man ang magwagi kina Cepeda at Roach, si Javier Herrera ang magiging mandatory challenger. Hindi po birong kalaban itong Cuban knockout artist na ito. Isa siyang southpaw, may taas na 5'9", malikse, mabilis at garantisadong may bomba ang kamao. Ayon kay Frank Warren, promoter ni Herrera, noong umatras sa laban kay Shakur Stevenson ng alaga ng Golden Boy na si Floyd Schofield, inalok daw nila si Javier Herrera bilang late replacement para makalaban ni Shakur. Pero tinanggihan nga daw to ng kampo ni Shakur at ang pinili ay ang electrician na si Josh Padley na tinalo nga po ni Shakur via 9th round TKO noong Pebrero ng taong 2025. Pero sabi nga po ni Frank Warren, mga amigos, may dahilan ng kampo ni Shakur kaya hindi nila piniling labanan si Javier Herrera. Batid nila ang panganib na dala ng Cuban knockout artist. Kaya naman sinasabi rin natin ngayon mga amigos na bago isipin ni William Cepeda ang mga malalaking laban na nakaabang para sa kanya, tulad ng laban kina Jose El Rayo Valenzuela, Abdullah Mason, rematch kay Shakur, O'Shaquie Foster at Emmanuel Navarrete, kailangan niya munang talunin si Javier 1 Billion Herrera. Samantala sa iba pang balita, ipinaliwanag po ni Teofimo Lopez kung bakit mas pinili niya ang DAZN kesa sa Super Boxing na alam naman natin na mas malaking magbayad. May mga bumaliktad na boksingero tulad ni Conor Benn at Shakur Stevenson na iniwan ng kanilang mga promoter sa DAZN, at ang latest nga po si Noel Michaelian na tinalikuran naman ng laban kay David Benavidez sa PBC para labanan si Jai Opetaya at maging bahagi ng Super Boxing card. Pero paliwanag nga po ni Teofimo, hindi niya feel ang sistema ng Supa, kaya hindi niya ito pinili. Hindi niya nakikita na magiging maganda ang sitwasyon ng boxing sa sistema ng Supa. Malaki nga ang bayad pero hanggang kailan daw ba? Hindi katulad sa DAZN, pinagsama-sama na ng DAZN ngayon ang mga malalaking promotional company gaya ng PBC, Top Rank, Golden Boy, Queensberry Promotions, Matchroom at marami pang iba. Mas malalaking laban din daw ang naghihintay kay Teofimo sa DAZN kumpara sa Supa na tanging si Conor Benn lang ang nakikita niya malaking pangalan sa welterweight. It's just not my style. It doesn't represent Make Boxing Great Again. It doesn't represent Teofimo. You know, of course it's new, and just like anything else, things that come new, they're gonna come with a lot of money, and you know, but for how long and all those things, you gotta have that wager of what's happening here. DAZN is collecting all the major promoters, and all the big fights are on that side, across the pond. There's nobody on Zuffa that's in the welterweight division right now, other than Conor Benn. Patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban.